Noong October 16, nag-press briefing ako tungkol sa mga contractor appointees ng DPWH na ako ay napapasalamat. A few weeks ago, inamin ni Secretary Vince Dizon at ng DPWH na tama ako. Dalawa ng mga appointees ng bagong liderato ng DPWH ay mismong contractor ng DPWH. At yung isa na nagpasok sa kanila na nag-resign una na si Yusek Ari Perez ay konektado kay Congressman Edwin Garjola at sinubukang ilapit si Congressman Garjola kay Sec Vince para makakuha ng kontrata. Anyway, yun po ang backstory. When I was giving that press briefing, may tumawag sa akin na mataas na opisyal ng DPWH on behalf of Sec Vince Dizon. At ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito, the fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Pero nagtitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. As I said, Yusek Claire Castro will make a fool of herself after she confirms the authenticity of the documents with Secretary Vince and many other people. And what is irregular is that it is so unequal and cannot be explained, and yet is still the basis of the budget, and that many people have asked this not to be released, and that I can really say it's being hidden from the public, and the public deserves to know where the budget is going.